Game roll. Magandang umaga, East Asia. Magandang tanghali, classmate. Magandang gabi, mga ka-heartbeat. At magandang madaling araw, Pegasus! Ano yun? Greek mythology. Okay, ito po ang programa para sa mga mangmang, utak, biya, ignorante na ang tingin sa programang ito ay tae. Kung alam niyo yan, ibig sabihin, nanood kayo ng pelikula ng isang sikat na artista. At naiyak daw kayo. Kayo na ang magaling. Kami po ang mga bayarang mga dilawan na ginagamit ang budget ng Yolanda para sa pag-endorse ng kandidatura. Ang puhunan lang ang fist bump. Welcome sa #1 news and commentary program na nagwagi sa kakatapos lang na Murahan 2015 Awards. May ganon? Wala ko kontra sa... Kontrabando! Sa ulo ng mga namamaga at nagnanaknak na balita, magsyota, timbog, matapos magnakaw. Foreigner nagwala sa isang motel. Sa palakasan, mga kuyukot, umulan sa kakatapos lamang na International Beach Volleyball Tournament. Sa showbiz, Luis Manzano at Billy Crawford pinasibak daw ang isang waiter ng isang restaurant dahil hindi well done ang inihain na steak. At sa komentaryong kupal, hihimayin ng ating security and counter-terrorism expert ang mapanghusgang lipunan ng social media na ang diskurso ay ginagawa lamang sa memes. Kung may mga magsyota na mahilig magsuot ng couple shirt, sabay kumain, o di kaya sabay matulog, ibahin nyo ang magsyotang to sa Pasay. Ang trip nila, sabay sa pagnanakaw. Narito ang report. Walang keber ang matandang ito kahit duguan na ang kanyang ulo at damit. Teka, kamukha ni Manong si Dalsim sa Street Fighter. Yoga Fire! Round 1 fight! Pero hindi siya nakipagsuntukan sa kalye. Ang nakilalang si Angelo Dolongao, ginulpi ng taong bayan matapos magnakaw sa isang establishmento. Sa bulpa sa CCTV, ang pagpasok nito kasama ang ka-live-in na si Jovi Probido. After a few minutes, nakuha na ng dalawa ang bag ng aircon technician na si Zoilo Abraham. Agad itong nireport sa mga otoridad, kaya nahabol at nalambat ang mga kawatan. Nabawi ang bag pero wala na ang mga laman nito. Umamin si Dolongao sa krimen. Bigyan ng good morning towel. Pero makukuha rin po yun. Wala po akong pera eh. Bakit ipambibili mo ba ng pustiso? Ang kasabwat naman niya na si Probido, naghugas kamay. Tawag, sabi kong ganyan. Kaya nga, sabi kong ganyan, nangangalakal na lang tayo eh. So, bakit hindi mo pinigilan? Ang kulit talaga eh. Kahit nilaglag na ni Probido ang kanyang jowa Ers, ay inalagaan niya pa rin ito. How sweet! Pwede na gumawa ng kasunod ng A Second Chance. Ang title, A Second Chance ulit, please! O kaya naman, A Second Chance pa more. Maaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Hindi ko pa napapanood the second chance eh. Bale, bibili akong pirated sa Quiapo. Manood tayo. Kanina ang tito, solusyon eh. Ililibre kita sa bahay ko. Okay. Ika nga ng Department of Tourism, it's more fun in the Philippines. Pero mukhang nasobrahan sa fun ang isang foreigner matapos magwala sa tapat ng isang mot-mot. Narito ang report. Sumugod ang mga pulis sa isang motel sa QC na hindi naman pwede banggitin ang pangalan. Basta, katunog siya ng Shogo. Nagpunta ng mga parak hindi dahil para humingi ng discount card, pero kundi arestuhin ang isang foreigner na nag-amok ay ang puti. Parang si Marshmallow Man. Ang suspect na nakilalang si Damon Smith, tila kakatapos lang makipagslaman sa concert ng Megadeth. Nakayuko lang ito sa presinto at tinatago ang muka. Hindi ba siya nangangawit? O teka, hindi na gumagalaw, deads na yata? Ay good, hindi pa pala. Ayan, nakita na ang mukha niya. What's your nationality, sir? And I'm not going to tell you. E di wag! Ayon sa investigasyon, nagpupumilit pumasok si Smith sa motel na may bit-bit na tubo at winawasak ang gamit. Hindi umamin ng suspect pero sinabi niya na nakainom siya at may malalim na problema. I asked them to kill me. You asked
the police to kill me. May gusto lang din daw siyang kausapin sa motel, kaya nagpumilit pumasok. He didn't want to talk to me. He was sleeping. Dati na umanong may kaso sa Pasig ang suspect dahil sa estafa at pag-aamok. It's more fun in the Philippines! Umaaksyon, Bea Benedicto, News 5 Contrabandos. May dinadala naman pala. May problema lang na dinadambang. Pupunta ka sa motel, hindi ka maglalabas doon ng sama ng loob. Dapat doon nagre-relax ka. Nagre-relax at ine-enjoy mo ang 3 oras. Libreng cable. libreng cable, malamig. Oo. So clean. Maliit na sabon. Libre ang wifi minsan. Oo. Huwag ka lang mag-check-in sa Foursquare. Tapos ang gusto ko dyan, yung mga banyo malilinis. Meron pang papel na naka, ganun doon sa CR, di ba? Sa toilet. Sa toilet. Oo. Anong papel? May tsinelas. Nakasulat na hygiene. Silyado yun, Bea. Para alam na. Saka di ba, wala Bea, pang yung sabon germs hindi doon. bumubula yung sabon doon. Tapos yung chinelas, natututunan hindi ko sa inyo. magka-match. Oo. Para hindi mo iuwi. Ganun daw pa Oo, may gupit. May gupit minsan yung tsinelas. Di, may At saka nagsabi. balita ko masarap Oo. ang pansit. Totoo ba yun? Minsan may mga ganyan na mot-mot, may specialization sila, pansit, yung iba crispy pata. Crispy pata. Pero, kaya, Half chicken. Ang point lang yan, huwag magdadala ng tubo sa hotel. Oo, para makapasok. Ang tubo, Pinapadaanan ng tubig at saka ng waste. at ililinis pag barado. Okay, tuloy tayo. Alamin natin ang lagay ng ating panahon mula sa eksperto ng paasa. Bea, singlamig ba ng puso ng sawi ang simoy ng hangin? Maganda! Ano ba talaga maganda sa araw na to? Wala. Wala rin maganda sa panahon sa linggong ito, sa buong linggo na to. Magiging makulimlim sa umaga at sa hapon, mainit at malansangan sa pakiramdam na magdudulot ng baskil, kadiri, sa mga nagsisiksikan sa mga pila at sa pampublikong sasakyan. Ayan, puro BO na kayo, tas di pa gagalaw ang traffic dahil sa Pasko, grabe. Tapos, kapag akala mo okay na, bubuhas ang malahabagat levels na ulan, babaha hanggang dibdib, tas lulutang ang mga basura na tinapon mo sa kalsada at sa estero, puro tae, puro ganyan na. Tapos iinat ang ulo ng mga lahat ng tao, magpapatayan sa social media, pero dahil hanggang dakdak lang ang kaya ng mga mapangusgang lipunan ng social media, wala pa rin magbabago. Na gas ninyong lahat, mga hayop. Trivia time! Sino ang mas matanda? Si Juan Ponce Enrile o si Mickey Mouse? Ayan ang malabarangay utakan na question namin para sa inyo. Huwag niyo kalimutan na manood ng bagong game show namin sa TV5. I-follow na rin ang aming social media accounts. Back to you, mga bias na bayaw. Yan, ganyan. Ano ba nangyari kay Bea? Parang sinapian ni Epe. Kung ano-ano kasi napapanood ni Gabi, Bea, hanggang nga dito, ano nangyari sa'yo, Bea? Bumura na. Huwag kang magbibrip, ha? Lagi pinapanood si Epe. Baka mamaya biglang Hindi nakabrief ka panty. na rin. Naku, marami. Huwag mong hamuin. Maraming matutuwa dyan. Joke lang. Balitang, panty naman tayo mula sa eksperto. Ganon. Naku, yari ka. I-viber mo sa akin yan, Bea. ha? Mapapasubukan yan. Balita naman tayo sa showbiz sa... Ops, brief. Nueva Vizcaya, may bahay kubo. Balita naman tayo sa showbiz kasama ang pinakataklesa at walang prenong showbiz insider. Insider ng Papalala Kultura. Magbigay pugay kay Tito Ainri Smigma. Kaibigan, chismisa na naman tayo. Kamakailan, nagpost si Angel Locsin ng litrato sa Instagram na pauwi siya sa bansa. Yan ay matapos na naging matagumpay ang kanyang operasyon sa likod. Pero ang masayang post na ito, nauwi sa tarayan dahil sa pangungupal ng isang netizen. Nagpost kasi ito na inalipusta daw siya ni Luis Manzano at Billy Crawford dahil hilaw ang stick na sinilbi niya. Kaya ang ending, pinasibak daw siya sa trabaho. Siyempre, dumipinsa si Luis at Angel. For more information, visit pip.com.ph. Pero, pagtuunan ko dito ng pansin ay ang mga taong naniniwala sa sabi-sabi. Kung umayuda doon sa umano'y inapi, akala mo sina na rin ang inapi. At kung dumipinsa kay Luis, akala mo siyuta nila. Yan ang mahirap kapag nakisawsaw lagi sa isyo nang hindi lubos na naunawaan ang mga nangyayari. Wala naman kayo doon. Pero kung makakomment kayo, huwag
wagas, anong pakialam nyo kung hilaw ang stick na pinalamon diyan kay Luis? Anong pakialam nyo kung nasibak sa trabaho ang isang waiter dahil sa umano'y pangungupal ni Luis? May katotohanan ba sa mga kwentong ito? Sila lang ang nakakaalam. Puwera na lang kung may maglabas ng CCTV na nangyari nga ito. Tandaan, laging may dalawang panig sa bawat kwento. Ang totoo at ang kasinungalingan. Walang paitsus-isyos na alternative truth. Ang lupit naman yan. Binatikos na naman yung mga, ano? Ano bang pakiramdam ng binabatikos? Yung pakiramdam binabatikos, Ramon Bautista. Ano lang? Wala lang. Nangyari na sa akin yan eh. Last year. Kasi ngayon, meron na naman. Kumbaga 2.0 ngayon. Sakit din yan. Alam mo, magkaibigan tayo, no? Pero mahal kita, no? Pero ba't di naman kita mabatakusin ng ganyan, di ba? Kahit ginamit mo yung mga Yolanda fans ng bayan. Isito! Sabi nga, mas malupit mong humusga ang social media kaysa Sa langit, oh. Si San Pedro siguro, fina-follow ka na niyan ngayon. Para doon niya, Pero ba't hindi naman yun? Parang Naka-record na dun eh. porket may gusto lang suportahan si Ramon Bautista. Eh, ganyan na yung ano, parang wala kang Ramon kwenta. Bautista may pinag-usapan Ay, doon. hindi pa si Ramon Bautista pinag-usapan doon. Hindi, sila ano? Herbert, oh. Sila Luis Manzano yun. May choice na lang siya. Joe. Luis Manzano. Hindi kasi Anong magkamukha. pinag-uusapan mo? Kasi magkamukha si Luis Manzano at saka si Ramon Bautista. Tungkol sa stick to. Hindi, pero ganun din yun. Ganun din ba? Hindi kasi ang social media, pagka humusga, walang due process. Iba talaga yan. Mas malala pa. Matindi. Kumbaga dyan, salvage. Extrajudicial killings yan. Extrajudicial. Yan ang modern equivalent extrajudicial killings. Saka yung mga sinusugod na Pagpakiramdam aswang. nila, guilty ka na. Oo. Wala na ang trial. Sige lang, Ramon, labas mo yan. Tapos ba? Hello. Alam niyo yung Instagram ko, guys. Doon lang kayo mag-comment sa mga Twitter na nandun si June, sa t-shirt na nakadilaw ako. Mahal kita, nirespeto ko yung desisyon mo. Pero ginamit mo yung Yolanda fans. Pinambayad sa'yo. Go ka, June. Hindi naman yung Landa fans siguro yun. Stick nga. Dap yun, dap. Easy, mga tol! Tama na nga yan. Mula sa mga maiinit na balita sa showbiz, eto naman ang nagbabagang sports analysis mula sa eksperto ng paghigop ng lakas. Eto na si Bart sa Balitang Pampalakasan. Kasama si Bart sa segment na Balls. What's up, Ketchup? Sa mahal ko pamangkin dyan, baka maglaway kayo, hatid kong balita. Kahit tapos na ang summer, ay nakabikini pa rin ang mga babaeng ito. At ang galing ng beach. May mga upuan sa gilid, di aircon pa. Kamakailan kasi, ay ginanap dito sa bansa ang Spike for Peace International Volleyball Tournament. Ang sexy at ang gaganda ng mga kasali. Parang ako lang, di ba? Galing sila sa iba't ibang bansa, gaya ng Australia, Brazil, Spain at Amerika. Siyempre, may mga pambato rin tayo, no? Kahit pawis, ang fresh pa rin ang tingnan ng mga kalahok. Pero higit sa lahat, ang galing nila pumalo ng ball. May mga kanya-kanya pa silang senyasan para mapalo ang ball. Ang iba, dumadive pa para makuha ang ball. Pero syempre, pugis pa rin sila. Mga hinayupang na cameraman to. Ang mamanyak nyo, no? Mahiya nga kayo. Nangulelat man ng Team Philippines, maging proud pa rin dapat tayo sa kanila. De bale, magpa-practice ako, mag-beach volleyball, para susunod ako na ang maglalaro at makita nyong nakabikini. Alam ko, pantasan nyo rin ako, di ba, mga boys? Back to you, boys. I love you. Paano kaya nagawa yun? Galing, Naglagay pasok ng ng buhangin. buhangin. Yung buhangin, hindi basta-basta buhangin na nabibili sa hardware. Ini-import pa yan. Talagang may specially Hindi designed. yung grab ah. Sa beach talaga yun. Baka Boracay sand yun. Hindi, yung Boracay, hindi pa spec yun ng pang beach volleyball. May spec ang beach Merong volleyball. specification yung grano nun. Alam ni Ramon Bautista yan. Pati may mga taga-Adamson. Hindi, Ramon kasi Bautista. ako. Easy! Kasama ako sa Sports 360. Ayun. Ayan, marami kami mga guest na dyan. Volleyball players dyan. So ano klaseng buhangin pala yung kinakailangan sa beach volleyball? Yung pamuti-muti, tapos... Firm. Hindi ko alam, guys. Hindi ako... Basta iba yung special yung buhangin. Hindi alam, guys. Parang... Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito na ang ating top 5 sa linggong ito. Sa numero 5, ang tunay na banta o threat ayon kay PNP spokesperson Chief Superintendent Welben Mayor nang tanungin kung meron bang ISIS sa bansa. Wala kaming natatanggap na impormasyon sa ganun, Aya. Actually, sa ngayon nga, wala tayong nakikitang ganun.
Yun yung threat na sinasabi mo. yun ang tunay. Yung daga. O, nakaroll ba tayo? Okay, paliwanag lang natin. Ano ang nangyari sa video yun, Mr. Bautista? May nakita daga yung reporter, yun na yung totoong threat. Yun ang tunay na. Sabi ng tito ko, yung ISIS daw, di dapat katakutan. Ang dapat katakutan, si Mysis, yung misis niya. Sorry sa tito, joke. What the fuck? Kakasama kay Marian tol eh. Joke lang! Sa numero 4, ang shades ni Abner Afwang nang magpetisyon siya laban sa kandidatura ni Laguna Governor E.R. Ejercito. Nasasaktan ako eh. Tapos Laguna na naman tatakbuhin niya, governor pa. Anak ako na Laguna niyo. Pag namatay siya po, sa Laguna ililibing. Ikaw, ER siya. Sa ililibing. Anong iiwan mo sa Laguna? Utang! Hindi talaga sa labing. Sa mga di nakakilala, itong si Abner Afwang ay isang sikat na polis natin noong 80s, ano? Na ang buhay niya ay ginawan pa ng pelikula. Sino pelikula yan? Starring Philip Salvador. Salvador. Afwang. Ito, napakakurap Bounty ng buong Hunter. departamento niya. Siya lang ang malinis doon. At kung maalala nyo itong kay Hayden Ko scandal, Jun Sabayton. Binuhusan ng tubig niya si Hayden Ko, di ba? Sa Senado. Si Hayden naman, sinong binuhusan? Sa numero 3, ang payo ni Senador Jingo Estrada kay Senadora Grace Poe. Pareho lang kami. Dasal pa more. Napakagaling talaga ng mga politiko sa atin, no? Napaka-eloquent. Galing nila mag-speech eh. Napaka-articulate. Dasal pa mo. Statesman. So, statesman. No? Ayan ang mga mananalo sa oratorical contest. Grabe, ibang klase. Steeped in the classical Greek and Roman tradition of oratory. Dasal pa mo. Pero ang gusto ko lang sabihin doon, ahit pa more. Sa numero 2, ang dahilan kung bakit hindi ibibili ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ng kotse ang mga chicks niya. Easy! Alam ko yan. Itong matanda, gusto nga niya magbili ng sabi niya, bilihan mo na lang ako ng reposes. Alam mo, pag makita ka na, o saan ba ang biyahe natin? Sunduin kita sa boarding house mo. Tatay ng motel. Noon, overnight, mahal yun. Pero ako, matanda na, short time lang. Hanggang dyan lang naman talaga. Okay, so hindi na kailangan ibili ng sasakyan yung girlfriend niya kasi meron naman daw Sinusundo naman. Sundo naman. Pero kung may tint yung sasakyan, Pwedeng double purpose na yun. hindi na kailangan mag-check-in sa motel. Pwede na rin. Pero wala nga lang banyo doon, walang TV, walang hot chicken. Kaya robust na nanawagan kami na mag-sponsor sa atin. Opo, baka gusto niyo po magtayo ng branch sa Davao. Ng Robust, no? Ayun, meron kayong endorser. Ba't tigasin ang mga endorser ng Robust? Di ba? Nandiyan si Rafi Tulfo. Nandiyan ang Mocha Girls. Sana bigyan tayo ng Robust, no? At ang nanguna sa ating top 5 sa edisyong ito, walang iba kundi ang tatalo sa One Direction. Sa akin pa talaga pinabasa yun. Sino yung mga pa-umi niya? Silan. Gumagalo-galo. O Ramon, ano masasabi mo dyan? Sa ngalan ng balancing journalismo, I invoke my right against self-incrimination. Yung ganon? Ganon? Magbabalik ang kontrabando. Ako po, si Neroso Kupal, sikyo at komentarista. Mahigit 5 buwan na lang, halala na. Kaya naman ngayon pa lang, simula na ng batuhan ng putik. Mga putik na dudungis sa mga maduduming budget ng ilang mga buwakang inang politiko na nagsitakbuhan ngayon sa lahat ng pwesto. Pero hindi lang mga politiko ang nagbabatuhan ng putik. Maging ang mapanghusgang lipunan ng social media. Nakakalungkot isipin na may kalayaan nga tayong magpahayag sa Facebook at Twitter. Wala namang matalino at matinong diskurso. Ang mga isyo, ginagawang meme. Pag may lumabas sa page, paniniwalaan agad. Ang comment, kung hindi, puta
na, rakrakan na to. At sige, siyabu pa. Makakabasa ka ng GG o di kaya ang grammar mas bulbul pa sa bulbul. Ang sabi nga sa isang demokrasya, ang opinyon ng botante ang magtatalaga kung sino ang susunod na mamuno sa kanilang bansa. Kaya natatakot ako. Yan ang hirap. Kapag binigyan ng kapangyarihan ang mangmang, kamangmangan din ang makukuha mo. Kaya malamang mangmang din ang susunod na pangulo. Pisting yawa. Maraming salamat, Generoso Kupal, ang ating premyadong Security and Counter-Terrorism Expert. Ito, may mga paalala tayo tungkol sa ating jamboree na mangyayari sa December 14. Magdala kayo ng pera. Marami kami ibebentang mga items para sa kabuhayan namin. Para sa mga kapitalismo. Ngalan ng kapitalismo. Ha? Tomtis. May May Tomtis. Tomtis, Limitado. Team Manila, You Found It, tsaka Robust. May robust din. Ba, May robust booth, sana. Diba? Tapos ang merienda natin, putok. Putok. Oo. Meron pa palang meron magpo-promote yung isang tao dito na may sariling makeup na anong brand yun? Hapon eh. Hapon. Anong brand? Shiseido. Kasi yung gamitin yung mga pangdukha na makeup na mga ginagamit sa inyo. Shu Yumura. Chinchan Chu Yumura. Hinchan Shu Yumura. Oh, sige, Jun. Ayun, sa December 25, sabay ng Metro Manila Film Festival, papalabas kami yung first full-length na ilalabas sa internet. Ang Mrs. Recto, starring Regine Velasquez. Siyempre, nandyan ako. Sa internet palabas? Sa internet palabas to. Ibig sabihin, walang bayad. Walang bayad to. Maraming manunood yan. Walang ang bayad eh. Inano mo si Regine dito? Kinausap lang. Kinausap lang? Ano man role mo Hindi rin? nga, parang Basta ito, silipin nyo na lang yan. Yan. Pa! Bakit ba kailangan ipagsigawan mo ng mga peke yung mga ginagawa natin dito? Gumagawa na ba tayo ng original? Aray! Batiin natin yung mga nanonood sa UP Mountaineer. UP Mountaineer. Mga UP Mountaineer sa bundok, nanonood sila ng kontrabando. Sa bundok? Kasama yan si Glenn Malyari na yan. Naku, ang At sarap pa saka naman. si Kay Varilla, nanonood ng BBC ng kontrabando. At magkakaroon siya ng mga jersey daw. Dahil mahilig siya mag-bike. Kamusta dyan? At binabati natin si Nanay Christy. Nanay Christy! Good morning! Alam namin, wala kang internet na pero we love you. Salamat sa longganisa. At sa itlog na mahalat at sa talong. At sa adobo. At sa binagoongan. At yan, ang isa na namang edisyon ng mga namamaga at nagnanaknak na balita. Ito ang programa para sa mga mangmang, utak, biya na mapangusgang lipunan ng social media na ininood ng aksyon at namumuhunan ng fist bump. At hindi nanonood ng barangay utakan pag tuwing linggo ng gabi. Sa ngalan ni Young Pork, Lord de Vera. Ni Gadget Shopping Made Easy, R.A. Rivera. Bayaw for President Jun Sabayton, kinakaman ako natin. Be unordinary, let's slurp, Fee Bea. Padota mo, panota ko, Bart, the best seat in the house, si Epe at ang pang-MMK na si Kupal. Ito na! Ako, si Ramon Bautista na nagsasabing, gawin mong Pinabahan ako! Walang kukontra sa... Kontrabando!